2 linggo bago magsimula ang pre-season, ang Boston Celtics para naman nga po ang nananatili bilang number 1 team kung saan marami nga po ang naniniwala na madedepensahan nito ang kanilang kampyonato. Pero sa kabila niyan, may ilan para naman nga pong nagdududa sa kanilang kakayahan na makakuhang muli ng titulo lalo pat sa nakalipas na 5 taon. Wala nga po ni isa mang defending champions ang matagumpay na nakapagdepensa ng kampyonato. Bali, ang huli nga pong nakagawa nito ay ang Golden State Warriors taong 2017-2018. May tsansa pa rin naman talagang mabigo ang Celtics. Marami rin naman nga po mga teams lalo sa Eastern Conference ang nagpalakas ng lineup kagaya ng Philadelphia 76ers para lamang mapatumba ang Boston. Pero kahit gano'n, naniniwala pa rin naman si Jaylen Brown na kakayanin nilang maputol ang sumpa ng isang defending champions. Confidence nga ito sa lakas ng kanilang lineup ngayon. Sa katunayan, ibinulgar nga nito na hindi pa na ipapakita ng Celtics ang tunay na potensyal ng kanilang team last season matapos magtamo ng injury ang ilan sa kanilang mga key player. At kapag naging fully healthy na nga sila, mas lalo nga silang magdodomina at kakatakutan sa NBA. Samantala, marami nga po mga idol na mga fans ng Los Angeles Lakers ang nag-expect na gagawa ng malaking move si Rob Pelinka. At isa dyan ay ang inaasahan sana nilang pag-trade kay D'Angelo Russell since 2 taon na itong nag-i-struggle sa playoffs na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo. Ngunit kahit gustuhin ng mga fans na i-trade ito, nakapag-desisyon nga po si Rob Pelinka na tanggalin pansamantala nito sa ginagawa nilang trade conversation. Well, aminado nga po ang Lakers na sinubukan nga talaga nilang ipamigay si D'Angelo. Ngunit mismong si LeBron James na ang pumigil dito matapos nitong aminin na kung hindi nga daw dahil kay D'Angelo Russell, hindi sila makakapasok sa playoffs sa nakalipas na 2 taon. Napakalaki nga po ng naitutulong nito simula nang sumali at bumalik siya sa lineup. At bagamat paminsan-minsan nag-i-struggle siya, bumabawi rin naman ito sa ginagawa nitong plays. Hindi rin naman nga dapat sisihin si D'Angelo sa kanilang pagkatalo gayong ang buong team ang may kasalanan nito. Kaya dahil yan, nakapag-desisyon nga ang Lakers na bigyan siya ng pangalawang tsansa na patunayan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, ayon nga po sa inilabas na balita ng The Athletic, pwede nga pong pumirma si Jonathan Kuminga sa Golden State ng 5-year, $224 million contract. Ngunit wala pa rin naman ditong ginagawa ang kanilang team para mapapirma siya. Ibig sabihin, delay ang makukuha niyang extension. Sa katunayan, ibinulgar mismo ni Kuminga sa media, hindi pa rin naman nga daw nagbubukas ang oportunidad niya sa kanilang team. Subalit sa kabila niyan, hindi pa rin naman siya mag-i-slow down sa kanyang ginagawa sa team. Gagawa pa rin naman siya ng mga dating ginagawa nila. Ngunit, hindi rin naman dito kumbinsido ang dating NBA player na si Rashad McCants. Ayon dito, kailangan nga po niyang matuto sa nangyari sa kanyang datang kakampi na si Klay Thompson kung saan kailangan nga po niyang maghanap ng ibang team na magbibigay sa kanya ng mas magandang offer. Naniniwala ito na hindi ang Warriors ang tamang lugar sa kanya kung gusto niyang makakuha ng malaking pera, gayong kita naman ninyo na ayaw talaga ng front office na bigyan siya ng max contract extension. Minamanipula lamang nga ito si Kuminga ng Warriors kagaya ng ginawa ni Klay Thompson, kaya kapag may pagkakataon nga itong umalis at lumipat sa ibang team, kailangan niya nga itong gawin sa lalong madaling panahon. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.